Amen. Isa pong magpalang umaga po sa bawat isa. Patuloy po tayong tumulog na sa Panginoon po. Salamat po sa umagang ito. Ang ating morning devotion po ay magmumula po dito sa DFC Taiwan, sa Door of Faith Lucho po, sa pangunguna ng ating pastora Reverend sa Masahedo po. Muli ng Diyos sa bawat isa na patuloy na naglalaan ng oras sa umagang ito para tayo mapag-aral ng salita. Sa kabila ng lahat ating mga sitwasyon na naranasan, patuloy pa rin po tayo naglilingkod sa Panginoon. Bago pa tayo mag-umpisa sa ating pananalangin, pag-aaral ng salita, tayo muna po ay manalangin sa kausumagang ito. Hallelujah, dakilang Diyos na mabuti at tapat, ay pasalamat ko ngayon sa umagang ito. Sa patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng Diyos na kailangan Panginoon ng nagbibigay sa amin ng kalakasan sa araw ng Diyos. Ano mga sitwasyon ng aming mga pinagdaraanan ng Diyos, salamat po Panginoon at kayo nariyan sa amin para kayo ang gumawa sa aming mga buhay. Salamat po sa umagang ito. Patuloy po kayo magpurihan Panginoon, madakilaw Diyos sa buhay. Sa mga makikinig Panginoon, sa manonood pa nito Panginoon, sa mga nanonood o Diyos sa ngayong umagang ito Panginoon, sa manonood pa lamang po Panginoon, ay patuloy kayong kumilos sa inyong mga buhay. Maraming po salamat sa inyo o Diyos. Patuloy namin kayo tinataas, pinapupurihan. Sa inyo po ang lahat ng papulit pagdakila. In Jesus' name pray. Amen. Dito po sa ating dako na po tayo sa ating pag-aaralan. Sa umaga po ito, ang ating pag-aaralan po ay magatpuan po natin sa mga gawa, chapter 20, verse 24. Pero umpisan po natin sa verse 22. Sabi po dito sa verse 22, ngayon, pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Sabi sa verse 23, ang alam ko lang kahit saan lungsod ako pumunta, pinapalahanan ako ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Sabi sa verse 24, pero hindi na mahalaga sa akin kung ano man ang mangyayari sa akin matapos ko lang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na may pangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Nakita natin dito sa talatang ito yung pagsunod ni Apostol Pablo sa binigay sa kanyang tungkulin ng Panginoon. Sa kabila ng lahat ng naranasan niya, mga sitwasyon, mga panguusig, ay hindi siya huminto sa paglilingkod sa Panginoon. Ipinapakita lang dito ni Apostol Pablo yung buong pagsuko niya, yung buong pagsuko ng kanyang buhay bilang tinawag ng Diyos. Kaya bilang po tayo mga tinawag ng Diyos, alam natin na marami tayong mga pinagdaraanan, mga pagsubok sa paglilingkod. Pero sa kabila ng lahat ng ito, mga naranasan natin, hindi po tayo humihinto sa ating paglilingkod dahil natin yung pagnanasan natin na makapagpatuloy sa tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Isang bagay na kailangan natin na para tayo makasunod sa kalooban ng Diyos ay kailangan natin yung buong pagsuko ng buhay. Isa pong mahirap talaga yung pagsuko ng buhay sa Panginoon. Kaya pagdating dito, nakita natin dito sa talatang ito na kahit sa bilangguan, ang kanyang kahantungan, pang-uusig, hindi siya huminto. Nagpatuloy pa rin po siya sa kanyang paglilingkod. Kaya sabi niya, para sa kanya, yung lahat ng bagay na meron sa mundong ito ay parang basura na lamang kung ihahambing niya sa pagkakilala sa Panginoon. Sabi nga sa Filipos chapter 3, verse 7, hanggang sumusunod, sabi po dito sa Filipos chapter 3, verse 7, sabi dito sa verse 7, pinapahalagaan ko noon ang lahat ng ito, pero ngayon itinuturing ko na itong walang halaga dahil kay Kristo. Sabi sa verse 8, at hindi lang iyan, para sa akin ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa pagkakilala kay Kristo Jesus sa aking Panginoong
itinuring ko na parang basura ang lahat ng bagay, makamtan lang si Kristo. Ano, nakita natin dito nung hindi pa niya nakikilala ang Panginoong Hesus, yung lahat ng bagay ay ganyan pinagsisikapan dito sa mundong ito. Ano, makita natin dito nung nakilala niya ang Panginoon, ay itinuring niya ng parang basura lahat. Makamtan lang, makilala pa ng lubusan ang Panginoong Hesus. Sabi sa verse 9, at ako naman ay maging Kanya, hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Sabi sa verse 10, nais ko pa ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan na muli niyang pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at matulad sa kamatayan niya. Ano po? Hindi lang po ang ninanais niya, Apostol Pablo, na higit pa niyang makilala ang Panginoong Hesus. Sabi niya dito ninanais niya na matulad sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Bilang ninanais ng nila Apostol Pablo, bilang po tayo mga lingkod ng Diyos, alam natin na may mga sitwasyon talaga tayo sa ating mga buhay nating naranasan. Pero may mga pagsubok man, narito pa rin po tayo dahil sa tulong at biyaya ng Diyos. Kaya tayo nakakapagpatuloy dahil sa tulong ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Sabi nga sa verse 11, ganoon mabubuhay akong muli, halinawa. Anong sabi niya dito? Sabi sa verse 12, hindi ko sinasabi na nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako sa halip. Patuloy akong nagsusumikap para makamtan iyon dahil ito ang layunin ni Jesucristo na tawagin niya ako. Patuloy po nagsisikap si Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Kaya bilang po tayo, magpatuloy tayo, magsikap din po tayo. Hindi sinasabi rin na hindi niya sinasabi na nakamtan niya na ang lahat, kundi nagsisikap pa siya, nagsisikapan niya. Sabi pa doon sa 13, mga kapatid, hindi ko sinasabi na naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at nagsisikapan kong makamtan na ang hinaharap. Ano po? Kinalimutan niya ng Apostol Pablo yung kanyang nakaraan, kung hindi nagpapatuloy na siya sa hinaharap. Bilang po tayo mga tinawag, mga lingkod ng Diyos, kalimutan na po natin yung ating nakaraan. Mag-focus na po tayo sa hinaharap, sa ngayon. Yun ang mas ninanais ng Apostol Pablo. Ganun din natin naiisip na ngayon. Yung mas hinaharap na. Kaya sinasabi niya rito na yung kanyang buhay Kristiyano ay parang sumali siya sa isang paligsahan. Nagpapatuloy siya. Tayo bilang yung ating buhay Kristiyano, para tayo sumasali sa isang paligsahan. Kahit mabagal man ang ating pagtakbo, basta tayo nakapagpatuloy tayo sa Panginoon. Nakapagpatuloy tayo sa kabila ng lahat. Diba? Hindi natin yung mga sumasali sa isang paligsahan. Kahit mahirap yung kanilang ginagawa, nagpapatuloy sila dahil alam nila may gantimpala doon sa kanilang pagtakbo. Ganun din sa ating pagtakbo sa mundong ito. May gantimpala po ito. Sabi niya dito sa 14, sabi niya ito, tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos, makapamuhay sa langit sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen, di ba? Napakalaking biyaya, may gantimpala po na naghihintay sa atin. Huwag lang po tayo susuko sa ating paglilingkod. Pinakalaan na buhay na walang hanggan sa ating paglilingkod. Kaya sinasabi niya ito, mas ninanais ni Apostol Pablo na mas nagpapatuloy siya, nagsusumikap si Apostol Pablo
patuloy siya nagsusumikap sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan. No? Nabasa natin sa mga gawa, pinapalahanan siya ng banal na Espiritu. Ang daranasan niya ay pangungusig at bilangguan ng kanyang daranasan. Di ba? Nakita natin sa mga, kahit nasa bilangguan si Apostol Pablo, nagpapatuloy pa rin po siya sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi siya pinanghihinaan ng loob. Minsan tayo, mga lagad, mga pinili, pag nakaranas tayo ng pagod, pinanghihinaan na tayo kagad ng loob. Pero si Apostol Pablo, sa kabila ng lahat ng naranasan niya, hindi siya tumigil. Bakit? Bakit hindi siya tumigil? Dahil ang buhay niya. Meron po ako nitong ilang puntos na sinulat. Kaya si Apostol Pablo ay hindi humihinto. Dahil ang unang puntos ay pagsuko ng buhay. Nakita natin, di ba, ang buhay ni Apostol Pablo at ang mga unang manampalataya ay suko ang buhay sa Panginoon. Kaya hindi na nagagawa yung mga bagay na ito. Pagka ang buhay mo ay suko sa Panginoon, magagawa mo lahat ng gustong pagwasa ng Panginoon. Kaya handa si Apostol Pablo isang tabi ang lahat para sa Panginoon. Handa niya isang tabi yung mga pangarap niya sa buhay. Magawa niya lang yung pinakamabuting paglilingkod sa Panginoon. Matapos niya lamang yung gampanan niya binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya handa niya sakripisyo, ipagpalit ang lahat ng bagay para sa Panginoon. Magawa lang niya ang pinakamabuting paglilingkod sa Panginoon. Matapos niya yung gampanan niya binigay sa kanya, yung tungkulin na binigay sa kanya ng Panginoon. Bilang tayo mga tinawag, kung ano man yung mga pangarap natin sa buhay, isang tabi po muna natin dahil kung ano may mga pangarap sa buhay, kaya bigyan ng Panginoon yan. Kaya unahin natin ang Panginoon. Yan sabi dito sa Matthew 6:33, unahin natin ang Panginoon. Ang lahat ng bagay ibibigay na lamang. Idaragdag na sa ating mga buhay. Kaya kung unahin po natin ang Panginoon sa ating mga buhay, lahat ng mga pangailangan natin ay ibibigay ng Diyos. Sabi nga doon sa 2 Corinto, chapter 4, verse 16. Sabi po dito sa 2 Corinto, chapter 4, verse 16. Sabi dito sa verse 16, sa 2 Corinto, sabi dito, yan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihina ng loob kahit na unti-unting humihina ang aming katawan, patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. Sabi sa verse 17, sapagkat ang mga paghihirap na dinaranas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman ganong mabigat, at dahil sa aming mga paghihirap may ihandang gantimpala ang Diyos para sa amin na manatiling magpakailanman at hindi mapapantayan. Amen. Ano po? Kahit sinasabi rin nga rito na kahit sila patuloy na nanghihina ang kanilang mga katawan, pero pinalakas sila ng banal na Espiritu. Ano, sinasabi rito na yung mga paghihirap na naranasan nila rito ay panandalian lamang. Kaya ganun din po tayo mga kapatid, yung mga naranasan natin itong mga paghihirap, mga panguusig, ay panandalian lamang po lahat ng ito. May nakalaan pong gantimpala para sa atin kung tayo mananatili at hindi tatalikod sa ating pananampalataya. Kaya huwag po tayong tatalikod sa ating pananampalataya. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. May nakalaan na gantimpala, sabi sa verse 18, kaya hindi na namin pinahalaga ng mga bagay na nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ito yung sinasabi niya dito na yung kanilang mga paningin ay hindi na nakatuon sa mga bagay sa mundong ito, kundi ang kanilang mga paningin ay nakatuon na sa Panginoon.
nila tinitignan yung mga bagay sa mundong ito. Kundi ang tinitignan nila yung mga walang hanggan. Doon sila nakatingin. No, nakikita natin na mga naranasan nila, mga pagsubok. Hindi sila humihinto. Dahil alam nila may gantimpala sa kanilang pagsunod sa Panginoon. Kaya bilang tayo ay kailangan natin makasunod sa kalooban ng Panginoon. Para tayo makasunod, una ay kailangan talaga din ng pagsuko ng buhay. Yung ating mga buhay ay suko sa Panginoon. Pangalawa po ay pagsunod sa layunin ng Diyos. Hindi natin masusunod ang layunin ng Diyos kung ang buhay natin hindi suko. Kaya kailangan suko ang buhay natin sa Panginoon para magawa natin yung layunin ng Diyos. Yung gustong ipagawa sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi rito, ang pamumuhay ng naayon sa kanyang mga plano, utos at sa kalooban, hindi lamang ito tungkol sa paggawa ng mabuti, kundi handa kang magpasakop sa Panginoon. Kaya kailangan din talaga natin handa tayong magpasakop sa Panginoon. Handa ka rin mahirapan. Hindi lang pwede yung pagpapala lang gusto mo. Kailangan din may sakripisyo, may hirap din. Para masunod natin layunin ng Diyos. Diba makita natin si Apostol Pablo sa kabila ng lahat ng mga naranasan niya, yung napatuloy siya sa pagsunod sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi nga sa 2 Corinto, chapter 11, verse 24. Sabi dito sa verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit sa kapwa ko Hudyo. Sa verse 25, 3 beses akong pinaghahampas ng mga sundalong Romano. Minsan na rin akong pinagbabato ng mga Hudyo. At 3 beses kong naranasan na lumubog ang sinasakyan kong barko, at minsan buong araw at gabi akong palutang-lutang sa dagat. Yan po yung naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod. Naranasan niya lang yung hirap, yung sakripisyo, yung hirap sa sa mga sitwasyon na naranasan niya. Pero sa kabilangan ng lahat, inulit ko, hindi siya huminto. Hindi siya nagreklamo. Buong tiyaga niya tinapos yung paglilingkod niya sa Panginoon. Nung nakita natin yung 3 beses yung barko niya sinasakyan, lumubog, palutang-lutang siya sa dagat. Pero sa 26, sa aking paglalakbay sa iba't ibang lugar, nalagay ako sa panganib, sa pagtawid sa mga ilog, sa mga tulisan, sa kapwa ko Hudyo, sa mga hindi Hudyo, sa mga lungsod, sa ilang, sa dagat, at sa mga taong nagpapanggap na mga kapatid kay Kristo. Naranasan niya lahat ito. Sabi sa verse 7, naranasan ko rin ang sobrang hirap at pagod at kawalan ng tulog. Naranasan ko ang magutom, mauhaw, sa kadalasan walang makain, at naranasan kong ginawin dahil sa kulang sa masusuot. Naranasan ko lahat ito ni Apostol Pablo. Yung mga ganitong mga hirap sa pagsunod. Kaya bilang tayo po ay mga tinawag ng Diyos, may mga talagang pagsubok talaga tayo maranasan. Hindi po mawala yung mga pagsubok na yan. Diba? Sinasabi ng iba, kung kailan pa ako naglingkod sa Panginoon, saka ko pa naranasan itong mga ganitong mga bagay. Hindi. Kaya pag tayo mga tinawag ng Diyos, kailan talaga, pag tayo nakaranas sa mga ganito, tayo pinapalatag ng Panginoon para mas lalo tayo tumatag ang ating pananampalataya. Amen? Kaya nga, magpatuloy lang po tayo. Pangatlong puntos ay magalak sa
paglilingkod, ano po, kailangan talaga mayroong kagalakan sa paglilingkod. Ano, nakita natin yung si apostol, mga apostol, nandun yung kagalakan nila sa paglilingkod. Patuloy silang nagagala pa kahit na nahihirapan sila, hindi sila tumitigil, natin yung kagalakan nila sa paglilingkod nila sa Panginoon. Sabi nga sa mga Gawa chapter 5, sabi po sa mga Gawa chapter 5 verse 40 hanggang sumusunod, sabi po sa verse 40, sabi rito, ipinatawag nilang muli ang mga apostol at ipinahagupit. Pagkatapos binalaan sila na huwag ng magturo pa tungkol kay Jesus at pinalaya sila. Amen. Pinatawag sila ni Apostol Pablo na huwag na silang magturo ng mga patungkol kay Jesus. At hinagupit sila. Sabi sa verse 41, umalis doon ng mga apostol na masayang-masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi sa verse 42, araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay, patuloy ang kanilang pagtuturo at pangalan ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Amen. Nakita natin dito sa kabila ng lahat ng naranasan nila. Kahit na sila hinagupit, kahit sila nasaktan, nahihirapan, hindi sila huminto. Nandun yung kagalakan nila. Sabi ko sa video, sa 42, araw-araw sila pumunta sa mga templo, nagbabay-bahay sila, nagtuturo ng patungkol sa kaligtasan ng Panginoon. Hindi sila umayaw. Kaya nakita natin example para sa atin to. Yung pagsuko ng buhay, yung pagsulong, paglilingkod nila na may kagalakan, kahit sa ilan, naghirap, ay hindi sila lalo yung kagalakan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ganit po tayo, kung may naranasan natin sa mundong ito ay panandalian lamang ito. Hindi may hahambing sa mapapasatin balang araw. Kaya wag po tayo susuko sa ating paglilingkod. Mahirap man. Ano yung pagtulong, pagsama, pagkilos ng Banal Espiritu. Alam nyo, hindi ang mga sitwasyon o kung ano mga naranasan natin sa mundong ito ang makapagpapahito sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po ang mga sitwasyon. Yung mga naranasan natin. Hindi ang mga sitwasyon o hirap at sa atin dinanas ngayon ay hindi makapagpapahinto sa atin sa paglilingkod. Kung yung mga sitwasyon natin, hindi na makapagpahinto sa atin sa paglilingkod sa Diyos. Sabi nga sa Roma chapter 8 verse 18, sabi po sa Roma chapter 8 verse 80, sabi ito, para sa akin ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi naihahambing na sa napakagandang kalalagayan ng mapa sa atin balang araw. Ano po sinasabi ng Apostol Pablo? Para sa kanya yung mga paghihirap na naranasan niya sa mundong ito, sa mundo nung siya'y naglilingkod, ay hindi naihahambing. Yung sabi niya rito, hindi mahambing sa napakagandang kalalagayan ng mapa sa atin balang araw. Hindi basta. Yung mga sa atin balang araw kung tayo hindi po hihinto sa ating paglilingkod. Kaya lagi sinasabi sa atin dito na magpatuloy po tayo. Huwag tayong huminto sa ating paglilingkod.
Tayo may nakalaan ng gantimpala. Dahil may nakalaan ng gantimpala sa ating paglilingkod. Kaya mahirap man ang sitwasyon natin, mahirap may naranasan natin, may mga pang-uusig man na tayo naranasan. Pero sa kabila ng lahat, nakakapagpatuloy pa rin po tayo. Dahil lang natin ninanais natin na mas makilala pa natin na makibahagi tayo sa paghihirap ng Panginoon Jesus. Kaya, pang-apat na puntos ay tapusin ang tungkuling ibinigay ng Diyos sa atin. Tapusin po natin yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Sinasabi dito, para matapos natin yung tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos, kailangan natin ito ay ng katapatan ng dedikasyon. Kailangan maging tapat po tayo at yung dedikasyon natin para matapos natin yung bigay sa atin ng tungkulin ng Diyos. Tapusin po natin ito na may pagkatyaga. Diba? Inulit ko, diba? Yung sumasali sa isang paligsahan. Buo po siya ng buo. Nagtataga talaga siya matapos niya. Yung takbo na sinalihan niya. Kaya ganoon din tayo. Meron tayo para tayong para tayo sumali sa isang paligsahan. Kailangan natin tapusin. Kailangan natin tapusin na masigasig yung binigay sa atin ng tungkulin ng Diyos. Sabi dito, ito po magtatapos. 2 Timoteo chapter 4, verse 6. 2 Timoteo chapter 4. Sabi po dito 2 Timoteo chapter 4, verse 6. Ang sumusunod sabi dito sa verse 6, ang buhay ko ay iaalin na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Nakita natin dito, sinabi nito sa Pablo, yung kanyang buhay ay dumating na. Dumating na yung panahon, dumating sa kanyang panahon yung pagpanaw niya. Sabi sa verse 7, puspusan akong nakipaglaban sa paligsahan, natapos ko ang dapat kong takbuhin, natili akong tapat sa pananampalataya. Sinasabi niya dito na puspusan siya nakipaglaban sa paligsahan. Natapos niya dapat yung kanyang dapat tapusin. Tinapos niya ng may kagalakan yung tungkulin na binigay sa kanya ng Panginoon. Kaya bilang tayo, habang tayo naglilingkod, tapusin natin na may kagalakan yung ating paglilingkod. Magalak po tayo sa kabila ng lahat ng ating mga pagsubok. Ang ating dumating sa atin, magalak po tayo sa ating paglilingkod. Lagi po tayong magalak. Diba? Sa Apostol Pablo, ano yung kagalakan nila sa kanilang paglilingkod. Sabi dito sa verse 8, at ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona na katuwiran, ibibigay ito sa akin ng pagkatarungan ng Panginoon sa araw ng paghukom niya, at hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. Kaya bilang tayo, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik, nagpapatuloy po tayo sa tungkulin na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil habang tayo naghihintay at nasumpungan tayo ng Diyos sa kanyang pagbabalik, na tayo nakakapagpatuloy, may gantimpala po. Kaya nga po siya sabi sa Corinto 15:58, hindi po masasayang lahat ng ating mga pagpapagal, mga ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi po ito masasayang lahat. Ang lahat po nito ay nakalista, nakarecord lahat po sa Panginoon. Nakikita lahat ng Diyos ang lahat po ng ating ginagawa para sa Kanya. Nakikita niya yung
ginagawa para sa Kanya, mga paglilingkod mo. Hindi po lahat ito masasayang. Kaya bilang tayo mga lingkod, tinawag ng Diyos, magpatuloy po tayo. Hindi po masasayang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. Kaya kung dumaranas ka man ng mga pagsubok, mga pangusig, mga sitwasyon na naranasan mo, bilang mga lingkod ng Diyos, magpatuloy po tayo. Dahil natin yung biyaya ng Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos na tumawag sa atin, na tumutulong sa atin araw-araw. Kaya bilang mga lingkod, tapusin po natin yung tungkulin ibinigay sa atin ng Diyos. Purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Patuloy po na ay lumakas, lumago sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok man, mga suliranin. Huwag po tayo titigil sa ating paglilingkod. Kung tayo titigil sa ating paglilingkod, sayang lang po lahat ng ating pinagirapan. Nasa dulo po ang finish, nasa dulo po ang gantimpala, wala sa gitna. Nasa dulo po ang gantimpala kung tayo tutuloy ating paglilingkod. Purihin ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Sige po tayo mandalang sa umaga ito. Dakilang Diyos, mabuti at tapat. Salamat po sa inyong katapatan mo, Diyos, sa aming mga buhay. Hindi mo kami nagiging tapat, Panginoon, pero kayo na natiling tapat. Salamat po sa buhay ng bawat isa sa inyong mga lingkod na ginagamit, O Diyos. Yung mga sitwasyon man silang naranasan, O Diyos, nakikita niya po rin po, Panginoon, sila nakakapagpatuloy sa kabila ng lahat. Salamat po sa inyong kahabagan, sa inyong mayamang biyaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Patuloy niyo po yung palakasin ng bawat isa, Panginoon. Patuloy na lumago ang bawat sa amin, Panginoon, sa karunungan, sa pagkaalam sa inyong mga salita, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama. Patuloy po namin nilagay po sa inyo, Panginoon, ang darating, ang mamaya pong anniversary, Panginoon, anniversary po ng Doro Faith kong Son, O Diyos, sa kanilang 12 taon na katapatan niyo po, Panginoon, sa lugaring iyon, O Diyos. Patuloy po na kayong gumawa, Panginoon, mamaya sa gawain niyo, kayo pong manguna, ang pangunan ninyo ng Espiritu, Panginoon, kaya din po sa inyong mga anak, sa inyong mga lingkod na nadadakuin niyo po mga dadalo, O Diyos, sa lugaring iyon, Panginoon, na din yung kagalakan nila sa kanilang pagdalo, O Diyos. Muli, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa inyong biyaya, O Diyos. Patuloy na muli, Panginoon, nilapit mo namin yan, ang anibersaryo, Panginoon, ng Pongsan, O Diyos. Sa mga gagamitin niyo, Panginoon, sa mga tatayo, O Diyos, sa mga babahagi ninyong salita, O Diyos, patuloy po kayo manguna. Maraming pong salamat, O Diyos, sa inyo pong kapura, sa inyo pong pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. God bless po sa bawat isa. Puri ng Diyos.